Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about ito sa update no ni Franz Castro laban dito kay Duterte. At ito si Kong Arlen, may banat din ho ito kay dating President Duterte ho mga ka-action. O tila ba umiinit na po ang laban ngayon. At kung mangyari po ito na sumipot ito si Duterte sa nasabing preliminary investigation na nakatakda sa December 15, dito ho natin masusukat kung gaano siya ka-bright. Kung gaano po siya ka-bright, lumusot sa mga tanong ho sa kanya. Kung kaya niya bang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sige ho, bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, atin na po panoorin ang nasabing video. In a recent television appearance, former President Rodrigo Roa Duterte responded to grave threat complaint lodged against him by Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. In his characteristic style, the former president quipped that he would simply go to jail as the lawmaker, in his view, oppresses him. Representative Castro, however, has called for a halt to the dramatics, urging Duterte to face the complaint through due process. Hintayin niya yung proseso ng batas kung siya ay mapapakulong o hindi. So wag niyang pangunahan ang justice system at wag siyang nagdadrama na maipapakulong ba siya agad. Emphasizing her rights to file complaints, Castro pointed to what she perceives as a clear and evident grave threat pronouncement against her. Itong pag-oppress, wala tayong kakayahang ganon. Ginamit lang po natin yung ating karapatan na mag-file ng kaso dahil tingin po natin ay ako po ay naagrabyado at pinagbabantaan yung buhay ko. The Quezon City Prosecutor's Office had released a subpoena to Duterte on November 15, instructing him to file a counter-affidavit as part of the preliminary investigation scheduled for December 4 and December 11. Meanwhile, members of the Makabayan Bloc challenged the former president to personally confront the allegations against him, despite having the authority to send legal counsel to file a counter-affidavit on his behalf. The call is for Duterte to step into the arena himself. Ako bilang complainant ay naasahan ko na makita natin doon yung respondent at harapin niya yung i-file natin kaso sa kanya at makapag-file din siya nung kung ano man yung ebidensya ni affidavit niya. Ang sinasabi niya na agad, he would rather go to jail eh. Well, actually, wala namang pipigil sa kanya. Pero mas gugustuhin natin na humarap siya, no? Kasi napakalinaw ng threats at harassment na binitawan niya laban kay Representative Franz Castro. Kaya dapat maging accountable siya at harapin niya ang kaso laban sa kanya. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napanood na po natin at napakinggan ho natin mga ka-action. Ano yung sabi ni Mr. President sa kanyang statement, si dating President Duterte? Magpapakulong na lang ako. O yan, tapang talaga ni Lolo Digong. Believe talaga ako sa tapang niya. Oo. In fairness ha, aminado ka na pala na gusto mo na din pala magpakulong. Pero maghintay ka po, maghintay ka po. Anong sagot ni Franz Castro, ni Congresswoman Franz Castro? Maghintay ka. Huwag kang magdrama. Oo, wag ka naman masyadong magmadali, Lolo Digong. Ay, pinaproseso pa nga, iimbestigahan ka pa naman, hindi ka pa naman mapatunayan. Oo, parang kinakabahan ka na yata. Huwag ka muna pumasok sa sa kulungan pa yan, lilitisin pa yan eh. Mahabang proseso pa yan eh, di ba? Oo, harapin mo yan ha, harapin mo yan. At doon sa sinasabi ni Kong Arlen, ang sabi niya, may kaso ka, dapat harapin niya. Totoo po yung sinabi ni Kong Arlen. Pag may nagreklamo sa'yo, kailangan harapin mo. Kasi kapag umatras ka at hindi ka sisipot sa nasabing complaint sa'yo, nangangahulugan lang ho, nag-guilty ka. Kaya wala ka pong magagawa dito at wala ka pong lusot dito.
Kasi hindi ho magpapadala sa'yo ng subpoena kung walang nakikitaan ang court na pwedeng questioning ka o pwede kang tanungin or imbestigahan sa nasabing preliminary investigation. Kaya ka pinadalhan ng subpoena dahil may nakita na butas sa'yo. Although na hindi mo binanggit ang apelyido, pero sa nasabing interview doon sa SMNI, napag-usapan ang nasabing confidential fund kung bakit natanggal at nabanggit mo yung France. Sino po ba ang nag-iisang France dyan sa Congress? Kung hindi ba si Franz Castro lang? Di ba? Kaya dyan natin makikita kung gaano po ba ka-bright ito si dating President Duterte. Kung gaano siya ka-bright lumusot. Ngayon kung lulusot ka, ay talagang sobrang bright mo. Ay talagang ma-influensya ka pa rin. Di ba? Kaya alam ho natin na hindi tuloy ito itutuloy ho ito ni Franz Castro. Kasi kapag si Franz Castro na isang complainant at hindi mag-attend sa mga nasabing preliminary investigation, 1 and 2 to 3, pwedeng ma-dismiss ang nasabing reklamo niya laban dito kay Duterte. Pero kung si Duterte ho, ang hindi sumipot sa mga nasabing mga investigasyon, sa mga preliminary investigation, sa first 1 and 2 and 3, hindi po yan madidismiss. Lalabas at guilty po siya. Baka mamaya ma-issuehan na siya ng arrest warrant. Yun po, ang totoo po yun ha. Yun yung opinion ko lang po yun ha. Hindi po ako nagmamagaling. Yun po ang nakikita kong magiging senaryo kapag si Duterte ang hindi mag-attend. Pero kung si Franz Castro ang hindi mag-attend sa mga nasabing hearing, ay madidismiss po ang nasabing reklamo labang kay Duterte. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping log, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong likod, si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.